Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. At ang mga anghel, ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susunugin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng naging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo pong lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Muling gumamit si Jesus ng talinhaga para tayo ay turuan ng isang aral. Turuan ng aral. No? Madalas daw, gumagamit talaga si Jesus ng talinhaga o kwento o di kaya naman minsan gumagamit siya ng mga imahe para magturo. Ipinaliwanag ni Jesus ang talinhaga ng masamang damo at ng trigo. Sabihin nyo nga, masamang damo. Trigo. Kapwa nabubuhay ang masamang damo at ang trigo sa bukid. Hinahayaan ito ng Diyos. Parehas nabubuhay. Parehas tumutubo. Pero hindi natatapos ang lahat doon. Hindi natatapos sa kanilang pagtubo o pamumuhay ng parehas dahil binanggit ni Jesus na sa huli may panahon ng ani. May panahon ng ani. May paghihiwalay na mangyayari. Ang masamang damo, lilipunin at susunugin. Dito natin makikita yung katarungan ng Diyos. Ano yung katarungan doon? Yung parehas silang hinahayaang mamuhay. Patas ang Diyos kung titignan. Parehas hinahayaan ng Diyos. At parehas din may kahahantungan. Galing ng Diyos. Patas. Kaya hindi mo sasabihin, no, bakit hinahayaan ng Diyos mamuhay ang masama? Kasi parehas ang Diyos. Patas tumuring. Yun nga lang, magkaiba ang kalalagyan. Parehas may kahahantungan,
magkaiba lang ng kalalagyan. May ihihiwalay at may susunugin. Kung minsan niisip natin, ba't ba ganun? Ba't ba hinahayaan ng Diyos ang kasamaan? Sana wag niyang hayaan. Sana simula pa lang, bunutin na. Teka muna. Una, hindi ang Diyos ang pumayag na magkaroon ng kasamaan. Hello? Malinaw ba yun? Hindi ang Diyos ang pumayag na magkaroon ng kasamaan. Sino? Ang tao. Ang tao ang pumayag. Pumayag ka sa diablo eh. Pumayag ka sa kasamaan eh. Pumayag kang sa illegal. Binoto mo. Yung mga magnanakaw. Sino may kasalanan? Malinaw? Hindi ang Diyos. Kaya tatanungin mo, ba't ba hinahayaan ng Diyos? Teka muna, ang tao ang pumayag na gumawa ng masama. Gaya ng hindi gusto ng Diyos ng tao ay mapahamak. Sinong gumawa ng kapahamakan ng tao? Hello? Ba't di nyo masagot? Ulit, sino ang nagpahamak sa tao? Yan. Ikaw yung kumain ng masama eh. Di ba? Alam mo nang high blood ka, tinira mo pa rin yung crispy pata. Ano? Sino may kasalanan? Yan. Natukso ka lang, no? Dinukso ka kasi sabi ng kaibigan mo, no, sige na, may gamot naman. Sige na, kainin mo na. May gamot naman, no? Hindi mo alam yung kaibigan mo, ha? Alam na, no? Gusto kang ilapit talaga sa Diyos. Hindi naman ang Diyos ang may kasalanan. Kaya huwag natin sisihin, bakit ba hinahayaan ng Diyos? Hindi. Hinayaan ng tao. Hinayaan niyang sarili niya. Kaya nga kung bakit hindi binubunot ang masama, dahil baka pati ang tao mabunot. Sino ba yung masama? Hindi naman yung tao eh. Yung ginagawa ng tao. So ano gusto mong gawin? Ang tao gusto, bunutin mo yung tao. Patayin. Alisin sa mundo. Kung gagawin natin yun, may matitira bang tao? Pare-parehas eh. Pare-parehas. Kasi ang bubunutin mo, yung ginagawang masama, hindi yung tao. Pero tingin natin, yung tao ang masamang damo. Hello? Tama ba? Diba? Tingin mo yung tao yung masamang damo. Pero hindi naman masamang damo ang tao. Masamang damo yung ginagawa ng tao. Ayaw bunutin ng Diyos dahil baka kaya pang bigyan ng pagkakataong magbago ang tao. Kaya pa. Ganyan kamaawain ang Diyos. Kahit gaano ka makasalanan, pwede pang magbago. Dahil sa huli, meron namang anihan. May paghihiwalay na mangyayari. Alam niyo po, naalala ko nung nag-aaral pa ako, nung bata pa ako, sa eskwelahan namin, meron kaming tinatawag na accelerated section. May ganun ba sa mga school ninyo, no? O siguro sa ibang school, ang tawag nila star section, di ba? Di ba? Meron pa bang ganun ngayon? Meron pa ba? Parang wala na. Wala na, no? Wala na. Halo-halo na. Noon, may star section pa. Ngayon, may star section, may accelerated. Accelerated ang tawag sa amin. Ibig sabihin, accelerated, yung mabilis umunawa ng aralin ang mga estudyante. No? So, pag accelerated section ka, alam mo na. Ha? Hindi ka parehas ng iba. No? Hiniwalay ka sa iba. No? Kasi yung teacher doon sa regular na section, pagod na pagod. No? Kasi hindi makuha ng estudyante, paliliwanag ng 10 beses. No? Pero sa accelerated, no? Tipid sa oras. Mas maraming aralin. Bakit? Ang dali eh. Mabilis ang estudyante pumick up. Madali umintindi. Hinihiwalay. Dahil iba sila sa iba pagdating sa academics. Sa isang banda, nakakahiya.
kung hindi ka mapabilang doon. So kung hindi ka kabilang sa star section o accelerated section, ibig sabihin, hello. Hindi naman, may medyo slow ka lang. No, slow ka lang. No, para din, alam ng teacher mo anong gagawin sa'yo. Diba? Alam ng teacher, medyo mabagal pumick up to. So, hindi ko bibilisan magsalita. O kaya, kung sa accelerated section o star section, isang example lang, kuha na. Siguro dito sa regular section, 20. Ganyan. No? Ewan ko na lang kung di mo pa makuha. Diba? Yung gano'n, sa isang banda parang nakakahiya na hindi mapabilang. Pero sa isang banda, hindi ba doon masusubok ang estudyante na pagbutihan, galingan, pagsumikapan, di ba? Well, depende rin sa estudyante yun. Kung may iwan lang sa hiya, wala nga silbi ang paghihiwalay. Pero kung yan ang magtutulak sa iyong galingan mo, pagbutihan mo, para mapabilang ka doon, maganda ang accelerated o star section. Pare-pare sa estudyante, pero magkakaiba ng kinalalagyan. Dahil ang bawat isa ay siguradong may kapupuntahan ayon sa kanyang ipinakita at ginawa. Mga kapatid, ang Diyos ay patas. Tandaan nyo yan. Ang Diyos ay patas. Ganyan ang kanyang pagmamahal. Ngunit, tandaan, ang Diyos ay makatarungan din. Diyan naman ipinapakita kung paano ang Diyos magdisiplina. Sa huli, paghihiwalayin. Amen.